Okay bro, ito. Let's go to this issue. Isang dahilan na you and I have been anticipating tensions dito sa Uniteam and the eventual, well, disintegration, whatever you want to call it, disentanglement of Uniteam is because pina-follow natin, among others, hindi lang si Banat Pai, hindi lang mga usual suspects, but yung mga ibang lesser known na hindi kasing major blogger nila Banat Pai. We have been following them at nakikita natin nung election pa lang. Kasi si Banat Pai, I think isko siya, di ba? So hindi niya sinupport necessarily Unity Team. So doon pa lang nakita natin may mga fault lines. I think Mocha also supported Isko, di ba? So noon pa lang nakita ko na may mga fault lines tayo dyan. But now, bro, mukhang medyo all out no? Banatan na yung mga malalaking ibang major bloggers yan. So kanina Oo. nagsisila ako ng mga Ang ganito. sarap pagkwentuhan. Before Let's we do proceed, this. Richard, dito sa civil war ng mga influencers, tsaka mga bagong, ang tawag nila jukebox influencers eh. Pag-usapan din natin. Pero may tanong muna ako sa iyo, Richard. Yung bang ICC, kasi ito yung major issue na pag-aawayan ng mga influencers for sure eh. Yung bang ICC talagang nag-iimbestiga na dito? Ano ba talaga what's the real deal pagdating doon? Kasi may chance ba talaga na ma-aresto? Nandito na ba talaga? Ano ba ang situation ngayon? Kasi doon ang root ng pag-aaway ng dalawang influencer na camps eh. Yeah, well, ganito na lang. Syempre yung sila Banat Pai and Mocha, nung panahon pa lang na election, alam natin na medyo lumaya sila dun sa iba. Kasi unity team yung iba. So mukhang tama yung, di ko sinasabi dahil nagpo-follow sila, kaibigan natin yung iba dyan. But parang na-sense nila na itong unity may hindi sustainable. So wala siguro silang tiwala kay BBM, etc. So nagkatotoo. But I think nagsimula talaga itong matinding away na nakita natin ngayon dun sa EDCA. Naalala ko nung time na si BBM nag-announce ng EDCA issue, nag-expand yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yung dalawang major blogger dyan ay nag-away. Yung isa na, syempre, ano daw, international relations expert daw siya, marami siyang sinabi na obviously the usual Duterte line. Pero yung kabila naman, parang sinabi niya, siya yung may access dun sa information dahil malapit siya sa administration. So doon pa lang nakita ko, sa EDCA pa lang nagkaroon ng fault line. At lumala ito dahil si Digong mismo ay sumali din sa debate. Diba? Si President Duterte himself went to China, criticized BBM. Pero tama ka, Mark. Yes. I think it's the ICC which could be the final straw, no? That breaks the back of, the camel of unity or whatever. Because ibang usapan na to. And kaya nga, yung video, may podcast din pala si, si Harry Roque, no? Kung saan he openly warned na alam nila na may investigators na dito potentially, and that hindi lang si Digong, pero even si Sara pwede madamay sa investigation, di ba? So that medyo, and sabi na, hindi naman siya nag-advocate for gulo, pero pwede mangyaring gulo yan. So that just tells you na may awareness na dito sa investigate. Kasi parang, bro, nung November, if I'm not mistaken, si Solicitor General, na from dating administration, dating Justice Secretary ni Digong, parang sinabi niya na yung position ng government is they're still against ICC in terms of they do not accept this jurisdiction of ICC, which is something that ICC doesn't agree because ICC says we determined that we have jurisdiction on this issue because you were not able to fulfill what you were supposed to fulfill. So 30, 20, 6,000, even if sabi natin 6,000 yung EJK cases, parang ilan lang bang na-investiga na mabuti, ilang lang bang nakulong. So sobrang laki ng disproportionality doon. But ang sinabi ni Kivar, if I'm not mistaken, is something like, pero we're not gonna stop them if they want to come here to investigate. So isasend ko yung link sa'yo. And this is late November, bro. So if ICC is here, probably they have been here for a month already, right? Or at least a few weeks now already, diba? And it's not like wala naman silang investigations dati or kasi may preliminary na naman nangyari investigation. But ito talaga. Pero hindi ba mahahalata? Kasi yung itsura nila, iba, syempre, mga foreigner eh. Puro afam eh. Hindi ba mahahalata na naglalakad-lakad sila, pupunta sila sa police station? Ang dami naman puti dyan. Pwede embedded dun sa forces natin. Pwede pa simple lang sila. I'm sure, bro, kasi imagine mo, yung mga ibang ICC cases na i-investigate nila ay napaka-sensitive cases. Yugoslavia, I don't know, yung sa Africa. So I'm sure meron din sila, hindi naman James Bond level, pero may mga protocols din sila to ensure na yung investigators sila can do it in a subtle way na hindi sila be put in trouble. Diba? So I'm sure they have some protocols to deal with that. So ang question lang dito is, ano yung level ng coordination, logistical coordination
with the administration, yung kapulisan, Justice Ministry, among others, to give them a sense of security and all. Kasi hindi naman siguro yung ICC papasok dito na para-para lang. I'm sure they want to make sure that there's a basic level of protection or coordination they're getting, even if officially yung position ng administration is hindi sila sangayon. But I think that's why disagree ako kay Ronald Llamas noon. Naalala mo, nung bumalik si BBM from Hawaii, biglang iba yung inip ng hangin. Iba Sabi na, niya, open siya na i-discuss ulit yung jurisdiction na yan. So I think that was de facto recognition na something may have changed already. Pero, Mark, no, alam naman natin ang ICC, marunong din naman sila sa politika eh. At alam din natin na yung legal interventions nila ay hindi malayo dun sa mga political developments. So I'll give you an example. Yung Ukraine, na napaka-mainit na issue sa Europe, 'di ba? Wala pang isang taon, may warrant of arrest na si Putin. 'Di ba? Ang bilis, 'di ba? Ang bilis. Kaya nung interview natin si Attorney Carranza, parang nainis siya, but parang sabi parang ang bilis naman pag Putin dahil in-invade ang mga Ukrainians. Pero sa ibang bansa napakatagal. So, I think aminin natin yung ICC, tinitignan din yung mga political conditions. Doon kasi sa case ni Putin dahil ang daming galit sa kanya sa West and nasa West yung ICC. Siguro feeling niya komportable siya to go for gold kumbaga. But dito sa Pilipinas, I'm sure hinihintay nila until lumambot yung position ng bagong administration and perhaps they're there. So what I'm saying here is, technically speaking, this warrants of arrest or anything could come anytime this year, diba? But politically This speaking, year, wow. midterm elections next year, and BBM, if you're BBM, do you want it before midterm elections or after midterm elections? Because para sa akin, pag mangyari ito before midterm elections, ito yung magiging rallying cry ng mga Duterte camp. Sasabihin nila, inaapi nyo kami, nagdadamay kayo ng internet. So this could actually galvanize the Digong supporters. So probably, politically speaking for BBM, it's better this happens after midterms na kung panalong-panalo na sila. Kasi if happens before, baka mag-backfire ito. So yun din yung tinitignan ko. Kaso hindi kaya mahirap to warrant of arrest after the midterms na sitting senator na si Digong. Wouldn't that be a bigger problem? It doesn't give you immunity. It doesn't give you immunity. Okay. Kaya nga si Bato de la Rosa was warned not to go abroad as early as now. Kasi it doesn't give... Ang may immunity lang, bro, is the president. Sovereign immunity. Kasi the president represents the state. So hindi mo pwede kasuhan yung state mismo unless this is an ICG case. Ibang usapan na yan. So because ICC is against individuals, and then kung presidente ka, you represent the state, meron kang tinatawag na sovereign immunity. Kaya nga si BBM, wala siyang problema kahit may mga kaso sila sa US because he has sovereign immunity so long as he's the president. But Senate doesn't give you. But I think if President Duterte runs for Senate, helps the Senate race, gets, 20 million votes, 30 million votes, then it could present you some political complications, right? So then it goes down, bro, to risk appetite ni BBM. How much risk BBM is willing to take, and how much kampante siya na if they go for jugular, they can pull it off. Now, I don't know what's the conversation behind the scenes, but for me, 50-50 ako dito. I do not agree na si BBM ay conflict avoidant forever, but I know at the same time that BBM is a very calculated risk guy. So unless sigurado siya na they can contain the situation, I don't think he'll go for gold. Or probably, they'll first issue warrants of arrest against lower levels, and then go off slowly, diba? So there are many ways na pwede nila lutuin itong ulam na ito eh. But going back, no? bro, Hindi pala sabay-sabay, no? Baka, kaso pag when you arrest lower levels muna, mag-fortify na yung syempre magtatago na yung mga malalaki. So, ang dami palang mga considerations na ganyan, no? Ang daming diba bro, nakikita mo ngayon eh, parang every move may risk eh. Every move pwede mag-backfire. So are you gonna go right away and try to end the story, or are you gonna go slowly? Or are you gonna use it as a Damocles sword na pang-trip lang pero hindi mo gagawin yan for the foreseeable future? So, I don't know, bro. I mean, hindi rin madaling position ng BBM kasi this is a very complicated issue. But I'll tell you one last thing before I go back to you, bro. It's also possible na yung mga Western countries na aliado ni BBM ay nagpupush din sa kanya to come clean on the ICC issue. And if I'm not mistaken, but it's a issue ni Leila de Lima, potentially. May konting nudge. Kasi yung mga Western countries, may domestic audience sila. Ang domestic audience nila sasabihin, wait lang, di ba Marcos to? Di ba may kaso to? Di ba ayaw niyo sa Marcos dati? Bakit ngayon napaka-friendly niyo? Na of course, alam natin dahil sa China yan. So, BBM has to give them something.
So I think the ICC issue is part of some negotiations behind the scenes, also with the Western powers, who want to say, he's Marcos, he's a good guy. See, he's good with ICC, he's good with the Lima. So there's also that dynamic, bro, na we have to take into consideration. So yung nga, yung pinag-uusapan natin about the influencers, itong buong issue na to ng ICC, and syempre yung SMNI and yung mga minor ibang issues pa, it is starting to split na. Nararamdaman ko na sa mga Uniteam vloggers na kailangan na nilang pumili. You have to choose. Are you staying with the administration kay Marcos, or pag si Sara when she resigns sa DepEd, sasama ka ba kay Sara? Will you be joining the opposition na? For last December, I attended Christmas party ng mga vloggers sa Malacanang. So, yung mga vloggers doon, Wait. Can you phrase? you didn't know, What? hindi ko nasabi sa'yo. You didn't see Kaya the pala pictures. na-ban ka eh. Kaya pala na-ban ka. Nandun si BBM, siya yung nagsalita sa aming mga vloggers. Social ka. Akala ko. Oo, we were invited. Shout out dun sa mga I think PCO yung nag-ayos nung event na yon. In-invite yung mga vloggers. Pero the thing is, makikita mo doon sa mga kasama ko, pili mo na itong mga kasama ko kapag nag-split, sila yung hindi kakampi kay Sara, sila yung may loyalista, sila yung kay BBM. So ramdam mo na kasi wala din doon, ang wala doon yung mga some of the top DDS na vloggers. Si Banat Bay, kung ano man ang tingin nila kay Banat Bay, wala akong masasabi niyan sa loyalty kay Digong. He is very loyal to the core. So, nga daw. Tinatroll ni Banat Bay yung mga followers ko dito. Walang yan talaga. Sige lang, go ahead. Ano sasabi ng mga followers mo? Sabi niya nga daw yung mga followers ko. Huwag ka magulo, bro. Seryoso itong topic na to. Ewan ko sa'yo. Tinitroll niya yung mga followers ko. Sinama niya sa Inaway yung mga followers. Marunong ka ba mag-bike? Maturo tayo kay Mocha. Magaling yata mag-bike. So, ang problema ng Marcos Go, administration sa ngayon iba kasi yung drawing power sa YouTube ng DDS. Kasi ang laki. Kaya ganyan kalaki si Maharlika. Si Banat Bay lumalakas si uli Banat ngayon. yata pinakamalaki, di ba? Sa views ngayon, si Maharlika ang talagang pagdating sa politika. Pero Silibayan. page niya dati, bakit Buljak TV na? So mayroon i-separate yung kasi minsan kahit hindi nawawala, nadidemonetize. So your page is still there, your videos are still there, pero hindi na siya kumikita. So you create a new page, tapos i-share na lang ng malaking page. Okay lang din yun, kasi nandun pa rin yung malaking page, yung algorithm nun eh. So nagkakatulungan pa rin yung dalawa. So that's a different issue yung pag nade-demonetize. So I think baka na-demonetize yung isang channel ni Maharlika, gumawa siya ng bago, i-share lang niya dun sa bigger one, okay na uli. So yun ang strength ng DDS, yung online. Talagang malakas sila. Maraming views pag maglabas ka. Pag inaapi si Sara, inaapi si Digong, aarestuhin si Digong, aarestuhin si Kibuloy, sasara SMNI, nagagalit yung mga DDS at doon sumisipa yung kanilang views. So yun ang strength nila, yun ang challenge sa Marcos administration. I don't underestimate them. Parang ang malakas lang na pro-BBM na vlogger na parang si TP lang, di ba? I mean, sino pa ba? He's not active. Ang tanong, do you still consider him a BBM vlogger? Hindi siya active, nag-aaral siya. Siya yung inaaway ngayon nila Sas, nila Crisette, nila lahat sila. Si Banat may galit din kay TP yan. I mean, alam niyo naman, magka-orgmate ko si TP sa Debate Society sa UP. So, I know him from back in the day. But so si TP napilitang magsalita kasi inaatake na siya nila Sasot and pero he's not a Marcos vlogger right now kasi 1 year na siyang inactive eh. Kung kailan nanalo yung sinusuportahan nilang kandidato, di ba the likes of like TP, kahit nga for example si Larry Gadon, yung mga ganun yung mga may ingay before day one, kung kailan nanalo na, you would expect na wala. So sa ngayon talagang there's a void. There's merong void, konti ngayon yung masasabi mong malalakas na pro Marcos vloggers. Yun nga eh. Doon pumapasok yung mga ito yung issue. For example, si Zian Gaza. Have you heard this? Nasa Thailand yun, di ba? Bangkok boy.
Thailand. Kaibigan ko yan. He's a good friend din. He's a good friend. Kaibigan ko Kaya yan. pala nababan Ah, ka. Tignan mo yung mga friends mo. Banat Pai, Sian Gasa. Ian Gasa, Tapos nag-vlogger ka Rendon pa sa Labador. Malacanang. Talagang baby M ka pa. Talagang mababan ka talaga, bro. So ina siya, parang gumawa siya ng video. Yung una is isang video, tatlong chismis. The first one is showbiz related. The second one is may aarestuhing pastor. The third one is may aarestuhing mataas na government official dati. So you start itong mga hindi naman political vloggers, parang sali na sa conversation. Marami yan, hindi lang si Sian yan. Siya yung well-known. Maski si Rendon, Labador, you start to see, bakit parang nagiging anti-Duterte si Rendon? Parang ganun. There's this guy, si Makagago sa YouTube, malakas din nun. Yung kanyang TikTok is now anti-Duterte. In fact, sinasabi niya, yung si PRRD dating idolo ko. Ganun niya sinasabi. Ngayon, inaakusahan itong mga to na baka daw bayad, baka daw tumatanggap. Inaakusahan sila. Yan, sila Banat Bay, alam niya yan. Sa kanya ko nakuha yung term na jukebox vloggers. Bro, tanong ko lang sa'yo. Hindi ko lang andun pa si Banat and Mocha. But si Banat and Mocha hindi pro Sara eh. Pro Digong sila, di ba? Parang yun ang, sa iba rin sila eh. Hindi sila yung all-out Sara and Digong eh. So parang si Sasot lang bang gano'n? I mean, parang iba rin, di ba? Iba yun yung slice dyan eh. Hindi, parang sa kanila sila lang yung hindi exactly pro Sara na prominenteng vlogger. The rest, sumusuporta kay Sara. Kung ano yung suporta nila sa tatay, yun din yung suporta sa anak. Si Banat Bay, pero when push comes to shove, syempre, tingin ko sila Banat Bay, syempre si Sara Duterte pa rin yan. If supporting Sara means that she could defend her dad, I think sila Banat Bay will come around din. So sa akin, ganun ang tingin ko diyan. Pero syempre, nung mga huling elections, hindi sila pro Sara. Pero sila Banat Bay talagang pro Digong talaga. Talagang up to the very end. Kaya mapapalaban talaga sila kung magkatotoo yung mga sinasabi natin sa 2024, Oh, grabe 2025. itong ICC na to. Grabe to. Medyo mainit-init to. Kasi even if hindi mangyari yung warrant of arrest, even if there's a slight move on the ICC issue or slight official recognition that they're here and they're doing investigation, pasabog yan, especially ahead of 2025. Oh. I mean, kung ikaw DDS camp, gagamitin mo talaga yan bilang ano eh, na kailangan natin ipanalo. Content mo na talaga, araw-araw mo na yan. Oh, existential na yan eh. Oh, existential na yan. So I think yung Harry Roque intervention was very, very important. Very important. Okay bro, I'll close this episode. Let's go to the final episode. Pag-usapan naman natin ang pink vloggers or yung mga ibang vloggers who are gaining ground kasi nagsastabilize na yung ano eh, nagbabalanse na yung field, di ba? This is a very different field from what you entered in 2019 and definitely from what I entered in 2016 and 2015 as a political analyst. Thank you very much, bro. Bye.